Sumainyo ang kapayapaan. Walang mali, walang humpay ang pagmamahal ng Ama sa tuwin na ito ang pinababatid kanino man. Kaya't kung ito ang mararamdaman at tuwirang matututunan ng tao ang kalooban ng Ama at ang kagustuhan niya, tuwiran niyang lahat ay magsisiyahan. Ipagpaumanhin po ninyo kung napaaga ng 1 oras ang ating gawain. At yung iba po nating mga kapatiran, wala na po dito. Nandun po sa okasyon ng isang anak ng alagad at caps. At isang kabataan din po siya na kasama po siya sa ating vigil. Kaya siyempre po minsan lang mangyari yung sa buhay niya. Kaya pagbibigyan po natin siya. Nagdibo po. So, pinaaga po ng kaunti na 1 oras dahil kami rin po nila mother ay kasama doon. Kaya lang po siyempre pipiliin po yung gawain. At may pamamaraan naman para makahabol po ng kahit konti. Mayroon po kaming papel doon. Papel di hapon. Kaya ipagpaumanhin po ninyo sa mga hindi nakabatid. Dahil kanina lang po sinabi na maaga magsimula. Subalit sabi nga po, ilan lang, maski ilan, ngunit kung ang Ama ang nanamnamin at dadamhin sa kalooban ng bawat naririto, pakinabang ay kakamtin pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Mainam po ang ginawa ng mga alagad na yan na natututo sila. Ano po? Paano mo ba mapapatotohan ng isang lingkod ka kung wala ka nga pong natututunan? Kaya hinahasa po silang lahat na dapat ay marunong pumarap sa mga tao, marunong magsalita sapagkat hindi ka pwedeng hihiya-hiya kapag ikaw ay isang lingkod. Sapagkat paano mong sasabihin sa pinaglilingkuran mo yung kalooban ng Ama kung namamalipit ka. Kaya tinuturuan po silang makiharap at mangusap sa kapwa. Kaya sa mga alagad na natututo na, purihin ang Ama. Wala naman pong hindi mapag-aaralan at walang hindi matututunan kapag ginusto ng tao. Tama po ba? Kaya hindi po pwedeng sasabihin ng tao, tanga ako o wala akong alam kapag nasa larangan ka ng paglilingkod ng kabanalan, ang Diyos Ama ang magtuturo sa iyo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Kaya't iniba niya ang talinong pang tao, talinong pang lupa, kaysa talinong mula sa kanyang espiritu. At kung ang pinaglilingkuran mo ay ang Diyos na totoo at ang paglilingkod mo ay sa Kanya, bakit nga ba isipin mong kahiya-hiya kung tama ang iyong ginagawa? Buhay ba ang Ama? Kaya sa panahon ng mga paglilingkod, ang mga naglilingkod ay tuwirang pinag-aaralan kung ano ang dapat pang matutunan at yung mga totoong nag-aaral ay natututo nga. Buhay ba ang Ama? Ang malaking pagkakaiba na binago ng Ama sa buhay ng tao kapag nakilala siya, yung sabi nga niya, ako'y mahiyain. Halimbawa, isang taong mahiyain, isang taong walang alam kung paano humarap sa tao.
Hindi naman ikaw ang magtuturo sa sarili mo. Ang Diyos ang magtuturo sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po, lahat na tuturo ng ating Ama. Pag-uugali, pakikitungo, pagsasabuhay, pagsasagawa, pananaw sa buhay, pandama, kalooban na mabuti, pag-iisip na mabuti, lahat po ng mabuti, tanging sa Ama nagmumula yan. Kaya't kung nasa Kanya ka at Siya ang maghahari, walang hindi po matututo. Tunay at wagas ang pangako Niya, kailanman ay walang hindi matututo kapag Siya ang nagturo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't kung paano buhay ang Ama, tunay na buhay nga Siya. Kaya't mula sa Eklesiastiko, sapagkat nasa Panginoon ang habag at nasa Kanya rin ang galit, makapangyarihan Siyang magpatawad o magparusa. Sapagkat nasa Panginoon ang makapangyarihan Siyang magpatawad o magparusa, dakila ang Kanyang habag, ngunit kakilakilabot ang Kanyang puot, at hinahatulan Niya ang bawat tao ayon sa Kanyang ginagawa. Hindi makaliligtas sa parusa Niya ang nagnakaw, at hindi naman mabibigo ang pag-asa ng banal. Pinagpapala Niya ang bawat gumagawa ng mabuti at ginaganti ang bawat isa ayon sa nararapat sa Kanya. Kaya't makinig ka, anak ko, at pakaisipin mo itong aking sasabihin, nang ikaw ay matuto at makaunawa. Buhay ba ang Ama? Ano ang kulang sa pagtuturo ng Ama? Ano ang kulang sa mga aral Niya? Ano ang mali sa mga salita Niya? Ano ang pagkakamali niya? Ano ang pagkakasala niya? Wala kahit ano. Kaya't kung ang tao ay matututo sa kanyang karunungan, wala nga magkakamali, walang magkakasala. Sapagkat ang isip ng tao ay masama, kaya pinabago ng Ama, ginagawa niyang mabuti. Sapagkat ang isip nga ng tao ay paiba-iba, ang gusto ng Ama ay maging isa lamang. Yaong kabutihan na tatanggapin at mananahan sa bawat isa. Kaya't kung ang Ama ang tuwirang mananahan sa bawat isang anak niya, sino ngang mga anak niya ang di matututo sa kanyang kabutihan, sa kanyang kaloobang mabuti. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Pagnilayan ninyo mga minamahal ko, kung paano ang alon sa dagat kung minsan ay napakalakas, kung minsan naman ay patag. Ano po ang ibig sabihin niyan? Kung paano ang kalawakan ng karagatan at malalim na karagatan nagagawa niyang ipatag, nagagawa niyang palakasin ang alon, nagagawa niyang mag-alingas-ngas ang alon, ganun din po sa tao. Nagagawa niyang patag ang sinumang sa kanya'y kikilala at nagagawa niyang magulo, maingay ang taong wala sa kanya. Buhay ba ang Diyos Ama? Yan po ang pawang katotohanan, kaya't kung tuwirang siya'y kikilalanin, takot at bagabag ay aalisin. Ibibigay niya at isisilid sa iyo ang kapayapaan, tuwiran mong kakamtan ang kagalakan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Sadyang kapag ang tao, ang mga pinakinggan mo, ang kapwa mo tao na nalilis siya at wala sa katotohanan, tunay na ikaw na nagpapakabuti, kung mahinahin at marupok ka pa, matatangay ka. Subalit, kung nasa katotohanan ka, kahahabagan mo ang mga taong walang mabuting kaisipan. Mahahabag ka't idudulog mo sila sapagkat kahabag-habag nga sila. Sapagkat ang taong walang pangunawa sa kabanalan at katotohanan
tunay na lisya ang kanyang mga gawa. Kaya't kung matauhan ang mga taong nalisya, kung minsan ay huli na. At kung minsan magsisiman, wala nang magagawa. Buhay bang Ama? Katotohanan ng sa akin tinuturan, walang masama sa buong panahon na makapananahan. At walang taong lumisya sa kalooban ng Ama na hindi parurusahan. Kaya't kung nasa mabuting kalooban ng bawat isa, magnanasang tutup din at gagawin ang kalooban niya at hindi lilisyaan ang mabuting kalooban niya. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Magagawa ng tao kung anong nais niya habang gusto niyang magawa kung may lakas siya. Subalit hindi lahat ng gustong gawin ng tao ay kayang magawa niya kapag kumilos ang Ama. Kaya't kung paano ang tao ay dapat magkatakot sa Kanya habang may panahon, subalit kung tapos na at daratal ng parusa, ano pang gagawing pagbabago niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Wala namang taong gagawa ng masama kung mabuti ang diwa. Wala namang taong malilisya kung mabuti ang kalooban. Subalit ipanalangin ninyo ang lahat ng taong masama sapagkat daratal ang takda, sila'y babagsak at parurusahan. Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tao, hindi nyo kilala ang aking espiritu, subalit tao'y kilalang kilala ko. Gawa ng tao sa mundo'y abusado, palalo at ligaw sa mundong ito. Ang hindi makakilala sa katotohanan, tuwir ang ibabagsak ng Amang mahal. Alalaumbaga, walang taong nagpakabuti na hindi bibigay ang ganti, subalit walang taong lumisyat nagpakasama na di parusa ang kakamtan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Mga mahal, walang nauna na hindi mahuhuli at walang nahuli na di mauna. Liwanag ay kamtin, magliwanag ang kaisipan, maunawaan ang katotohanan, tanggapin sa kalooban, Amang magbibigay ng mabuting katwiran. Pagpalain kayo. Kung minsan ang tao may ginagawa siyang hindi niya nababatid, kung anong kaukulan at kung anong kahihinatnan. Subalit, kailanman ang nagpapakatotoo, kung mabuti gawa nito, di papahamak ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Tulad ng ibon, pagkataas-taas mang lumipad, may oras na babagsak. Pagkatibay-tibay man ang bagwis, may oras na mababali at mamamatay din. Kaya walang may pagmamalaki ang sinuman, maliban kumilala siyang tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kung lahat ng tao'y masisindak sa katotohanan ay di tatanggap, paano na ang kabanalan? Kaya't may taong pinatatapang upang ipaglaban ang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Napakabuti ng Diyos, napakadakila niya. Buhay na buhay siya at hindi mamamatay. Ang sabi nga po, kung papaano ang bagyo ay nabubugso niya ang hangin at naibibigay niya kung saan dako o lugar. Pagkatapos ay nakukuha niya at naiaalis niya at naililipat niya sa ibang dako o bansa. Ganon din ang isip at damdamin ng tao. Kaya subukang kalabanin ang Espiritu ng Ama. Tao walang makalalaban, subalit sa Espiritu, di na nakikita ng tao yan. Tandaan po ninyo, ang tao, kahit na sino'y lalabanan siya at makalalaban sa taong duwag. Ngunit sa taong hindi duwag, pagwalain. Mabuti pa kayo, may paggalang. Sulong, humayo kayo't kaligtasan ay kamtan. Sa tao, ang duwag ay di lalaban. Sa Espiritu, makagagawa ng walang nakakakita. Kung lahat ng tao ay lalampalampa, paano lalaban sa mundong ito ang totoo? Kaya tao, pinili ko ang pandak upang patatagin ko't pataasin. Aanhin ko ang matangkad na hindi matibay manindigan. Mas nanaisin ko ang pandak na matatangkad ang kataasan sa akin. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ganang kuntsing di sasambitin ito, ganang pagkatao'y di tuturan niyaon, ganang di nyo nakitang nagwika sa inyo, tinuran kong marapat, o mga mahal ko. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na tapat ang salita niya. Kung mangusap siya ay walang pagkabula, kapag inyong pinagtiwalaan at sa buhay niyo'y kinangtam ang kanyang mga salita at ninamnam, mabubuhay din ang inyong kalooban at siyang inyong magiging ganap sa buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, madaling pugtuin ang buhay ng tao, maraming paraan para bawian ito. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo
may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kung hindi ang Diyos ang paglilingkuran, ba't ka maglilingkod? Kahit bayaran ka pa ng 1,000 isang araw, hindi mo tatanggapin yan. Opo, ako po. Kung hindi ang Diyos ang paglilingkuran ko, kahit bayaran ako 5,000 isang araw, hindi ko tatanggapin. Gagawin ko ito? Opo. Matibay kong sasambitin at matibay kong mayabang ko pang sasabihin. Kahit nabayaran ako 5,000, araw-araw, kung hindi ang Diyos ang aking paglilingkuran, hindi ko gagawin ang ganitong gampanin. Kaya, siya lamang ang aking paninindigan at siya lamang ang aking sasandigan. Siya lamang ang aking ipagsisigawan. Sumainyo ang kapayapaan sa lahat ng dako, kung saan kayo, nandoon ang Diyos na tinatawagan. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Huwag manindim, huwag mabahala, amay tanggapin, kayo'y di pababayaan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang sabi nga, sa gawang mabuti, araw-araw umapaw man, hindi kakalusin. Subalit sa gawang hindi mabuti, kapag lumabis, kinakalos. Sapagkat siya ng Ama, ayaw niya ng taong sutil at palalo, kaya't di niya pababayaan sa buong buhay niya ay maminsala ng kapwa-tao. Pagpalain kayo. Di ko po damdamin ito.